Paborito kong kwento ay tungkol sa dakilang tagapagligtas. Si Jesus ay sinilang para tayo ay ligtas sa kasalanan. Kaya lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya kahit sa isa niyang anak na si Jesus, upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi may karoon ng buhay. Ang nabago po sa aking buhay nung matapos ang aming pinag-aralan ay ang nung hindi na po ako nangungupit, hindi na po ako nagsisinungaling, Ito po at iba pa. ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagturo sa iba at ikwento ang mga Pinakagusto ginawa ni kong Jesus. kwento ay ang pinakamalaking problema dahil dito ko natutunan na kailangan talikuran mga kasalanan at huwag itong ipagpatuloy sapagkat ito ay utos ng Diyos. Memory verse ay Romans 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Natutunan ko ay maging matulungin sa kapwa. Ang aking paborito sa kwento sa napag-aralan namin ay tungkol kay David at Goliath. At ang aking Bakit yun yung ano? kasi po kahit mali siya, kasi malaki po si Goliath, natalo niya dahil may pananampalataya siya sa Diyos. Ang Diyos ang tao ay sa kanya dalawa, walang siya ng isang babae at isang lalaki. Hindi ako nagsisinungaling at Kung po maibabagi ang Diyos sa ibang tao ay i-invitahin ko po sila sa Sunday School, tsaka po yung mga napag-aralan po namin ay kukwento ko sa kanila. Bye-bye. kay David dahil nagawa kaya niya ito nagawa dahil para ipagtanggol ang kanyang mga kapwa-tao. Tulong ng Tandaan kong memory verse is, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3 verse 16. Tinanggap po namin siya sa puso, tapos dati po kasi hindi po kami matik ng Bible study. Ngayon po natin. Ang paborito ko ng kwento ay yung Samaritanong tumulong sa binugbog na lalaki. Paborito kong memory verse ang Lucas 10:27. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, buong lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa ng kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dati, hindi ako nagbabasa ng Bible. Kasi kapag nagpupunta na ako ng library namin sa school, ang hinahanap ko ng libro ay yung Bible. Sasabihin ko po sa kanila na pumunta sa Sunday school para maano po nila yung salita ng Diyos. Ito kong verse ay John 3:16. Sapagkat gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya pinigyan niya ang bukti na anak para sumampalataya sa Kanya, hindi may pahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kwento ko po sa kanila ang aking napagkawan. Tungkol sa Samaritano. Dahil tinulungan ng Samaritano yung lalaki ng lalakbay kahit sa away niya, pinagaling niya. Ang paborito kong memory verse ay ang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Lucas chapter 10 verse 27. Marami po akong natutunan na kwento ng Diyos at mga salita ng tao. Ibabahagi ko po sa isa sa ibang tao ang mga natutunan kong kwento at ang mga salita ng Diyos. Ang kwento ni David dahil siya ang nagtitiwala sa Diyos. At sa tuwing nalaban siya, nanalangin. Paborito kong memory verse. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng nakaloob sa akin ni Kristo. Philippians chapter 4 verse 30. Dati hindi ako marunong sa salita ng Diyos, pero ngayon natuto na akong basa at mag-aral.
pagkasabi ko sa kaibigan ko at tuwing linggo papupuntahin dito. Ang paborito ko pong kwento ay yung paralitiko po dahil po kahit ganun po yung kalagayan niya, may mga kaibigan rin po na tumutulong sa kanya upang madala po siya kay Jesus para mapagaling po siya. Ang kong verse ay, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Lucas 10:27. Ang nabago po sa buhay ko ay pagiging matapat sa aking mga magulang at pagiging mabait sa aking mga kapwa at mga kapatid. At sa pag-aaral ko po doon sa libro, sa mga lesson, gusto ko pong i-share sa mga kaklase ko yung natutunan ko doon sa libro. Pangit po kasi yung kapag ako lang yung natuto, hindi yung iba. Gusto ko rin pong tulungan na makilala nila si Jesus. Yun lang. Ang gusto ko pong kwento ay kay Zacchaeus kasi malaki po yung nabago sa kanya kasi hindi siya naging sakim sa pera kasi yung nakilala niya si Jesus, naging bumait siya at lahat ng ninakaw niya binalik niya ng buong buo. Memory verse. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at manalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roma 10:9. I-share ko po sa mga kaklase ko po ang tungkol kay Jesus at ipapabasa ko po sa kanila ang librong ibinigay sa akin. I-share si Jesus sa mga taong mahalaga sa akin ay yung mga kaibigan, magulang at ikukwento ko po sa kanila ang lahat na tungkol kay Jesus at pwede ko rin po silang isama sa Back to Jesus Christian Fellowship. Isang puno ng sikamoro. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Isang dalubhasa sa kausapang Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya ay sugurin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Pag-ibig mo'y alay sa